ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they have started producing tableya back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits. Ang tiyempo gid lang ya ang nagtulod sa akon nga
nga maggulpi untat sa pagka OFW, pagkasiman tungod sang pandemic. Do nahadlok man ko nga at that time nga grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tungod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanom nga kakao, amat-amat na gadamo. Dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig nga una nga ginhatag sa akon sang DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanom, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito gi ko na-appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gi ko natun-an. Aside from that nga hindi gid ko nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambal naton nga doon napilitan lang, kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine first flavored tableya making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet or oven-cooked salmonete and nipa syrup in his tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga viewers via online, sa aton nga Facebook live streaming, sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fisher folk, sa tanan naton nga mga agricultural technician, ang aton man nga mga municipal agriculturist, ang aton provincial
agriculturist, and subong man ang atong city agriculturist. Ginatamyaw man naton ang Regional Executive Director sang DA Western Visayas, Director Dennis R. Arpia, kag ang aton duha ka Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Zarlina B. Coelho, and for Operation and Extensions ang aton nga OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and the rest of the men and women of the Department of Agriculture Western Visayas sa mga attached agencies naton. Maayong aga sa aton nga tanan. Isa na naman kaadlaw, panibago nga mga impormasyon ang aton nga pagadiskusyonan, inimay kaangtanan sa pinakabago, pinaka-latest nga mga updates sa National Meat Inspection Service Region 6. Hibaloon naton naging suki na naton sa pila naton ka episode ang NMIS. Halin pa last year, tubtub subong, gani subong, bago na naman nga adlaw, hibaloon naton ang pinakabago na naman nga mga panugyan o kon mga advisory sang pila ka mga kaupod naton nga mga resource speaker sa aton nga programa subong nga aga. Pagaistoryahan naton, kaupod ang Meat Inspector 3 sa National Meat Inspection Service Region 6, si Ma'am Arfil A. Bactong, Sir Eugene Mark S. Taklas, and si Ma'am Jenny M. Cambe. Sir and Ma'am, greetings sa aton nga mga viewers. Good morning sa tanan. Nga sa aton nga mga tagpalamati. Ayon. And yes, umpisahan na nato ang aton nga interview. Ang una naton nga pamangkot for the ano ang pinakabago, ma'am, no, nga meat safety campaign nga ginlunsar sang NMIS 6 kag diin inigin patigayon. And good morning. Sa gihapon, ang National Meat Inspection Service nagapadayon sa implementar sa meat safety campaign to protect public health para ma-promote ang hygienic practice sa animal slaughtering kag to ensure safe and quality meat for human consumption. Ang pinaka-latest na mo naging kandak amo ang Meat Safety Awareness Seminar sang July 29, 2025 sa LGU President Rojas Capiz kag sang August 6 sa LGU Putotan. Ang mga nag-attend amo ang mga dealer, traders, vendors kag handlers nga halin sa merkado kag roadside vending. Yes, next naton nga pamangkot. Ano naman ang mga tema kag mensahe, ma'am, nga gin-promote sa mga kampanya naton sa NMIS 6 subong naman niya nga 2025? Ayan, sir. So aside from the Eat Safety Awareness Advocacy Seminar na nabanggit po ni Ma'am April, meron po kaming tinatawag na Meat Safety Consciousness Week, which is actually ginaganap po every third week ng October. Yes. And actually, this is a month-long, naging month-long activity po siya for the National Meat Inspection Service. And ang tema nito ay kaligtasan ng karne tungo sa bagong Pilipinas. And kasama po sa mga activities na ginagawa ni NMIS ay Meat Safety Advocacy Seminar, kasama po yung Linis Bahay Katayan, tree planting, hanging of streamers, among others. Thank you so much, ma'am. No? Paano naman nag-participar, ma'am, o sir, ang NMIS 6 sa patag naman niya sa animal welfare kag hygiene standards, especially sa aton mga local meat handlers? Bali, sir, naga-participar si NMIS sa patagsang animal welfare base sa pag-train naton sa aton nga mga local government units, amo na ang aton nga basic meat inspection training. Tapos, sir, bali, ginatudlo naton sa ila pag ang animals bago ipasulod sa aton nga bahay katayan or slaughterhouse, dapat ang animals ay hindi stress-free, kag healthy ang animals, sir. Okay. And talking about seminars naman o kon mga orientation, ano ang mga seminars o kon orientation events nga gin-conduct sa NMIS 6 para naman niya sa aton nga mga meat handlers kag mga market vendors? Ayan. So, yung ating Meat Safety Advocacy Seminar, sir, kasama po dyan yung ating meat handlers and meat vendors. And another one na orientation po natin ay yung tinatawag natin na SOMOS or yung Slaughterhouse Operations and Management Orientation Seminar. So, isa po sa mga attendees natin dito ay yung ating mga butchers at ang ating meat handlers kung saan binibigyan po sila ng familiarization sa day-to-day operation sa slaughterhouse,
kasama po yung functions ng offices, personnel na involved sa management and operations, kasama din po yung humane and hygienic slaughtering procedures and importance na meat inspection, hygiene and sanitation, kasama din po dito yung waste management and record keeping. And at the end of the seminar orientation po, nagkakaroon tayo ng dry run kung saan po makikita ng ating mga butchers and ng ating meat handlers kung paano po yung dapat na pagsagawa ng ating operation inside the slaughterhouse. And may I know, ma'am, sino kag pila ang target nga participants sa mga training sessions naton, kag ano usually ang mga key topics? Ang numbers ng target participants namon nagadepende na siya sa kung pila ang ihatag sa LGU nga ipakanda kanila. Ang mga key topics naton, specifically sa food safety, number 1 is ginapakilala namon anay kung sino sa NMIS, kag kung anong iyang function. Next is ang food handling, ang basic traits sang food handlers nga ginasiguro namon nga may ara sila health certificate, naka-attend sila sang meat safety ang seminar namon. Kag ang personal hygiene, syempre ginasiguro daton nga ang pagtatap sang ila kaugalingon before sila magkadto sa dutyhan, nakapaligo, mga basic lang na sa soy, nakapaligo, naka-toothbrush, kag ang proper hand washing. Kag ang next is ang AO5, ang muna siyang administrative order, ang rules and regulation and hygienic handling of newly slaughtered meat. Kag ang AO6 sa hygienic handling of chilled, frozen, and thawed meat and meat markets. Thank you, ma'am. And ano naman ang kolaborasyon, kadto naman kita sa kolaborasyon sa NMIS 6 sa aton nga mga local government units, sa aton nga mga universities, kag private sector para naman iya sa pagpasanyog sa aton nga campaign? Nagahatag kami sang technical assistance sa LGU, specifically sa mga nagatuyo nga magpa-accredit sang slaughterhouse from local registered meat establishment to single A, kag kung possible ma-classify sila sa double A classification. Sa mga university, nagabaton kami sang OGT. Ini nagalabot sa isa ka bulan or hasta makompleto nila ang 240 hours na gina-require sang eskwelahan. Ang mga estudyante ginadala namon sa slaughterhouse, dressing plant, kag sa mga cold storage para nga maka-experience kag makita nila ang obra namon as meat inspector. At the same time, nagakandak man kami sang food safety seminar kag enforcement para ma-monitor namon nga masunod nila ang among mga guidelines. Yes, kadto naman kita sa aton nga mga outputs and recognition. Ano ang mga outputs o recognition nga nakuha sang NMIS 6 halin na sa aton nga mga local nga mga partners, sir? Okay, sir. Sir, bali nakabaton man sang pila ka plaque of appreciation kag recognition si NMIS sa aton mga local government units, kag amo na ang mahatag nila sa aton sa mga technical assistance kag mga meat safety advocacy nga gina tender naton sa ila, sir. Yes, thank you. And ano naman ang intensive nga role sa NMIS 6, ma'am, no, sa pagpatuman sa hygienic handling kag slaughtering protocol sa Iloilo kag sa Aklan? Sir, actually sir, hindi lang sa Iloilo, sir, kag Aklan, kundi sa iban pagin nga gabanhanan, sir. Like sa Guimaras, Antique, sa May Dumaraw, sir, kag iban pagid nga bahin sang panay, sir, nagakandak kita sang aton nga mga meat safety advocacy. And may paano naton ginomonitor sang NMIS ang pagsunod naman niya sang meat establishment sa Food Safety Act o kun ang aton nga RA 10611 o kun Meat Inspection Code sa diri sa Western Visayas, ma'am? Ngayon. So sir, as for Food Safety Act natin or yung RA 10611 and Meat Inspection Code of the Philippines, RA 9296 as amended by 10536. Meron po tayong mga meat inspection officers. So kami po, Sir Eugene, Ma'am April, kasama po kami sa mga meat inspection officers. And meron din po tayong tinatawag na deputized meat inspection officers kung saan ang mga partners po natin na MIs sa ating mga local government unit, kung saan kami po yung nagsasagawa ng inspection sa ating mga
accredited or licensed meat establishments. Yes. Mm. So, pag sinabi po nating accredited meat establishments, kasama po dito yung poultry dressing plant, Mhm. slaughterhouses, cold storage warehouses, meat cutting plants, and meat depot center. Mhm. So, meron din po tayong tinatawag, sir, na Meat Safety Quality Assurance Program, Mhm. kung saan consist po ito ng good manufacturing practices, sanitation standard operating procedures or yung SSOP, and hazard analysis control point, kung saan po minimake sure natin na yung mga meat establishments na ito ay sumusunod sa ating national policies and standards. And we are just curious, ma'am, no, sir, ano ang mga penalty mechanisms kung, for example, may violation sa meat establishments sa NMIS 6 jurisdiction? Bali sir, based sa aton nga Meat Inspection Code of the Philippines, may ara kita mga penalties, imprisonments nga implementar at ginabasihan ukol sa mga violation. Kag halimbawa sa mga violation nga na, sir, pag ang hindi kita nagpa-ihaw dito sa hindi accredited na meat establishment, hindi dokumentado ang aton nga mga karne, bali nagkarga kita sa hindi accredited nga meat inspection vehicle, kag iban pa, sir. Yes, angot naman sa pagtanaw sang NMIS seal or proper meat inspection, ano ang mga public advisories naton nga ginpagwa sang NMIS 6, ma'am, para sa aton nga mga konsumidor? Bali, sa subong, padayon kita nga nagakandak sang meat inspection at advocacy seminar sa mga kabanwahanan. Kung sa diin, ginasulit-sulit, ginanamon hambal sa mga manugbakal sang karne, nga dapat siguraduhon gid nila nga may naka-display nga MIC, amo na sa aton nga meat inspection certificate para sa local products, kag COMI, Certificate of Meat Inspection sa imported. Kag syempre, dapat i-check nila nga ang mga baboy may tatak halin sa slaughterhouse para sigurado na nag-agi ini sa aton nga slaughterhouse kag na inspection sang deputized kag authorized naton nga meat inspector. Yes, and ano naman ang aton nga mga efforts sang NMIS 6 para mapabaskog pagid naton ang digital transformation kaangay sang MTV registration system o kon inspection workflows? Okay, sir. Bali, as of now, sir, sa nahambal mo, sir, MTV registration system, as of now, manual pa si NMIS. Pero may ara na si NMIS na in-house na under development pa. And actually, sir, may ara na si NMIS nga running na system, which is ang NARIS or ang National Meat Inspection Service Accreditation and Registration System. Amo na, sir, sa ano naman na, sir, sa mga meat establishment naton. Amo na ang sa pag-submit sang aton mga meat establishment sang ila documentary requirements para sa ila renewal or new pagbago sang ilang license to operate, sir. Okay. And we are curious, sir, no, and ma'am, paano naman gin-implement sang NMIS 6 ang awareness campaigns angot naman niya sa antimicrobial resistance o kon AMR sa aton nga mga local nga mga stakeholders? As laboratory focal, ang National Meat Inspection Service Laboratory Division may annual scheduled collections ng sample for laboratory tests sa tanan nga accredited nga meat establishment. Sa bulig sang plant officer kag deputized meat inspector naton, naga-collect kami sang sample sang intestine nga may fecal content halin sa manok, baboy kag baka, kag ginasubmit namon ina sa Central Meat Laboratory agod nga i-process nila ang testing. Tapos ang result ginapadala balik diri sa amon kag ginahatagan namon copy ang aton nga mga meat establishment. And lastly na lang, no, ano ang mga ginaset nga long-term goals o kon target sang NMIS 6 para naman iya sa food safety kag meat inspection sa masunod naman iya nga mga tinuig, sir? Ma'am. So, isa po sa long-term goal
ni NMIS for food safety, particularly sa ating meat inspection, ay yung pag-standardize po ng ating mga tinatawag na locally registered meat establishment. So, ang goal po natin is ma-accredit sila or ma-license sila into single A meat establishment to double A. So, pag sinabi po nating single A, sinusunod po nila yung minimum adequacy ng livestock and fowls na in-slaughter natin sa slaughterhouses. And within the city or municipality lang po yung distribution nito. And then yung sunod na goal po natin from single A ay maging double A standard po sila, which is semi-automated na po yung kanilang facilities, and yung operational procedures po nila ay sufficiently adequate sa pag-slaughter ng ating food animals. And of course po, yung mga meat establishments na ito ay sumusunod po sa ating good manufacturing practices and sanitation standard operating procedures po. Yeah. Yes, there you have it mga ka-agri. Nabatian naton ang pila ka mga updates kag latest nga mga progress, especially sa aton nga National Meat Inspection Service diri sa Region 6, and ginapasalamatan man naton ang aton nga mga resource speakers subong aga nga naghatag man kag nag-share sa ilang ihibalo agud nga mapalabot sa aton nga mga local nga mga stakeholders diri sa Western Visayas. Sa masunod na naman nga episode, panibag-o na naman nga topiko nga aton pag-istoryahan kag makaupod naman naton ang pila ka mga key officials o kun mga personnel sa nagkalain-lain ng mga attached agencies sa idalam sang Department of Agriculture, Western Visayas. Sa liwat, ini si John Candelario, gikan sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Maayong aga sa aton tanan. There was a time when calamansi ruled the orchards of Guimaras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Guimaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of this small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa unaya, ang amon nga production sang kalamansi, syempre gamaya compare sa subong kay sa unaya ng dapila pa man lang ka puno. Kag dayon ang amon nga mga gabakal sa amon sang kalamansi, amon nagyapon ang ginadala sa Bacolod kay ginadala sa Iloilo. Dayon nakita man namon nga daw nagaamat-amat man siya nami ang income tungod nga daw damo naman ang nakabakal kag tungod nga damo naman sa mga production sang kalamansi diri sa Guimaras. Ti amo na nga mga processing nga production, ti amo na nga daw na-expand kami na sang amon nga nga tanom. Kag nakita man namon nga nami man ang income during sang peak season, tapos damo man ang nagabakal, ti amo na nga maka-income man kami kag mabawi man ang amon mga gasto sa abono kag sa patanom namon. Ang calamansi grower almost na 7 years from starting until now. Ang pagkakalamansi kailangan hands-on kids, hands-on, tiyaga, tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sang una ang kalamansi sa mga seasonal lang sila compare now. Kailangan may teknolohiya nga bago nga technique nga mapabunga mo siya sa off-season. To bring calamansi farming back to life,
the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya ng Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sang aton nga calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para nga sa ila mismo magahalin kung ano bala ang problema, ano ang ugat sang problema nila kag amo na siya ang hatagan sang solusyon sang probinsya sang Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sang loan para nga ma-avail sa mga members sa maintenance sang ilang mga calamansi plantation kag nahatagan man sila access sa market na kung sa diin may kita weekly nga cluster scheduling para sa pag baligya sang ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka calamansi processor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akon nga association, iya sa Guimaras Herbal Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supplies ng kalamansi ginakuha ko sa amon mga members na naga-produce sa mga kalamansi growers. Inspired gid sa akon sa pag-produce ng kalamansi, pag-process ng kalamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers nga pag mag-oversupply ang kalamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan nga kinahanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So nag-decide ako nga mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulig man, more or less nakabulig man sa akong income. Aside nga ang kabataan, makainom sang healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low-yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go mag-visit sang ilang farm,
i-assess namon kung ano ang really nga needs nila. Tapos dira kami maghatag sang amon nga specific nga intervention based on the actual scenario sa ilang nga farm. Through POAS, may ara kami sang naka-reserve nga buffer stocks of the pesticide and insecticide. So ang himuon lang ni farmer is mag-submit siya sang report nga may infestation sang specific nga peste sa iyang kalamansi, and then ang POAS is magakadto sa ilang nga farm ka maghatag sang nagakaigo nga technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Amo na siya ang isa ka dako gid nga challenges nga ginaatubang sang aton nga kalamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat nagapasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and F2C2 nga sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sang Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sina? So, ang mga farmers naton sang kalamansi growers is direkta nga pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, amo na siya man ang mag-cater sang other nilang nga supply, kag ginabaligya man na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Development. So now there's an integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLRMA project. That's one thing that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. No? So apart from the 5 years, I know because it also has a research and development component, and the LGU is BSWM is really serious about this project, and I think it's just rightful that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLRMA, BSWM created a technical and monitoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring team not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month from the national office, the BSWM team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, provide the technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Corn Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga magsasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuoang 20 hektarya ng lupa mula sa barangay Agkokok. Sa dulo ng taon, lumawak ito sa parehong barangay nang madagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuoang 21 hektarya. Kabuoang 41 hektarya para sa barangay Agkokok lamang. Yung bago po dumating yung SLRMA dito, sa amin dito, nagmamais na kami dati bago dumating yung project.
Kaso lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, mais lang talaga, lahat. Wala ka nang ibang makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa tinatawag nilang contouring. 12 anyos ka pamumala ko. Isang una, paray, mais. Lakot lang na sa umadang mais. Mga dagmay, mga balingoy. Ang panawagan masan, nagkakonsunoy mga ayot bulig ako nanda. Kaya madang po kami gananday. Kaya naginipisyon ay kung makaprodukto doy. Modal bulig na sa pagabuhay namin. Kaya kung may mga training pa sa daya, siya po kami gaato. May training na dahil agto kami ito sa mga art, agkoko. Okay mo lang. Kung di dyan magtugsunod, hindi lang makita mo mula yung mga tanong kay Batuya ka. Do sundon ni mo ito, kita mo. Kalapad-lapad mga tanong ito sa pan. Amo daga niya pag agto ng Santos na tandaan ko doon ya mga ginagtunan namin to ya na makabuligid ka naman itong mga tanong nanda. Kaya gusto ko ka irgod na anda ko ang plasada ka dito karon daw lain gaway suno ka binbuligan kami sa pagtudlo ba sa una mga kuan mo lang nga tanong mga saging mga kukulano dyan dito karon may mga prutas yung tanong mga pinya mga saging doon mga baridad bang saging na so nag-amuad may kisipan mo nga yung mga tanong nagdugang. Nakikita mo ba na ang ining kinaalam na gintudlo sa inyo sa karon makabulig ini siya o hindi ini siya makabulig sa mga mamumanga para sa inyo? Makabulig ya. Makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumawak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuang 22.5 na ektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuang 27.4 hectares. Sa ika-4 na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 ektarya. Sa kabuuan, 85 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na ektarya. Ako naging OFW, naisip ko, alam mo sa Manila, wala kang area nga dako. So, ang naisip ko, magtanom. Kaya wala mo, dito, ginabaka lang tanan mo. Ti, nagtanoman ko, galing, ti, syempre, ang tanom ko, yung gulay na sang tanan, sang barangay. Ti, naisip ko nga magbalik sa area ko para, at least sa area ko, kung gusto ako katanon, kung diin ko gusto. Amo na nga, nagpursige gid ako, nga after ko mag-OFW, mabalik gid ako sa area ko. Amo na kahit pa paano, nakapundar ako sa concrete nga balay, at least natapos ko man ang akong balay dito sa Manila. Mga mga ilang taon na, may nakapag-open sa akon sa, about sa SLRMA. Bali, ang tiyo ko, nga nag-approach sa akon na base gusto mo nga magtanong sa mga produkto, mga fruit trees. Di sa akon wala man problema kasi ako gusto ko magtanong. Di nabaton ko ang project sang SLRMA until wala gani 1 year. Naka-income na ako. Actually, ang na-income ko, dako na gisa na ibulig sa akon sa mga kinawala sa balay, sa mga needs namon, sa mga bata. Amo na
dako gid ang pasalamat ko sa SLRMA nga nang amat-amat kay syempre hindi man gid ako ang gintao sa SLRMA pero amat-amat may ara nagalang sa mga soccer ti na i-expand namon hasta nga until subong hindi pa naman naubos ang 10 hectares nga na pero amat-amat lang kay ti syempre kung din lang tong soccer amo lang to ang ginadugang namon sa area naman para maubos naman tong 10 hectares. Dako gid sa nabulig sa akon sa mga training, sa mga contouring, sa mga about sa mga eco na farming. Dako gid. Actually, sa processing sa amon mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, saging to banana chips, tapos sa kalamansi, to juice. Dako gid sa naibulig kay actually gina-adapt ko kag ginahimo ko gid para sa mga bata. Dako nga bulig. Ang sa SLRMA nga natudlo gid sa akon about sa contouring, kung gaano kalayo, kag kung paano magtanom, kag paano mo maalagaan ang isang puno like banana. Dako gid nga naibulig sa akon kung saan mo kuwaon na soccer, saan gaano kadako, kag pila ka bulan ang sang saging, dako gidaya. Kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko ibulig ko sa iba ang kaalaman ko na. Willing ako na magtao sa kaalaman ko nga natutunan ko sa SLRMA. Dapat kung ano ang gintudlo sa inyo, dapat hindi mo na nga sa isip lang, isa puso mo dapat para mo sa ulihi, i-apply mo sa inyo nga pangabuhi nga kung ano yung natutunan mo sa gintudlo sa SLRMA. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkaguho. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga magsasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas kapis. Sa unang taong kasi, syempre medyo dagdag sa konting oras, trabaho kasi gumagawa ka ng contour, paninibago sa pagpa-farm kasi may contour na. Tsaka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pagmamais po. Mga 1 year may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong inaanin sa contour ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon, malaking bagay po na sa pineapple ko nakapag ani po ako ng 15,000. Sunod noon sa banana, medyo lumaki ang medyo may ka-diferensya konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi po yun. Parang, kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, ko po, nasa 10,000 po yun. Marami na rin kaming mga trainings na so, ang naitulong nun sa akin sa training, mga trainings, kung paano mag-manage ng farm, tsaka hindi mo sabihin na dahil doon sa project, tsaka tulong ng gobyerno, mahirap sabihin na wala kang proof. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa iyo na ma'am na ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon nung project namin, yun na po, yung bahay ko na yan, yung bahay ko, nakapagpatayo, malaking naitulong sa akin ng project na yan kasi siyempre kung ibase mo lang sa pagsasaka tsaka sa income ng teachers, hindi ka makapagpatayo ng ganyang kalaking bahay. Upang higit pang itaguyod ang inisyatibong ito, nakipagtulungan ang tapas sa iba't ibang tanggapan, kabilang na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office,
Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU Gender and Development Office. Grateful gid kami diri nga nag-abot ang project sa amat-amat, ma'am, nakabulig sa ilang pangabuhi. Makita na namon subong ang ilang sitwasyon sa amat-amat, ila balay nag-aarasinso. Kay gabis man kami, ma'am, sa testimonies ang amon nga farmer mo, kay kada isa gina-interview namon. Gina-visit namon sila, ma'am, ako weekly. Ang amon niya nga BSWM monthly. So makita gyud namon, ma'am, ang improvements ang amon nga mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pagpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasakang nakipagtulungan. Well, first of all, ako nagpapasalamat sa attached agency ng Department of Agriculture, which is yung Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years. They're coming back and forth. And they are the one, and I've been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction nito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the fruits, after 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga nitong contouring na ito, at lahat halos ng mga farmers doon sa Agkukok ay gumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and din yung iba nakabili na ng mga motorsiklo, nakapagpagawa ng bahay because yung idinulot ng kabutihan na ito sa mangunguma. Malaki po ang pasasalamat ko sa mga taga-BSWM department dahil po doon sa proyekto ninyo po, malaki pong tulong at saka pagbabago ng pamumuhay naming mag-asawa. Gaya ng dyan, kung makikita ninyo yung sa akin, maliit lang yung dyan, ma'am, yung pinapakita ko sa inyo, maliit lang yan, nasa 0.4 lang yan. Pero ang income niyan sa isang taon, sasabihin ko sa'yo, mahigit mga 50,000 yan. Ang income niyan. Maliit na nga yan, ma'am, kasi ano yan kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga ano din yan. Basta marami po yun, ma'am. Malaki talagang pasasalamat ko sa taga-BSWM dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami kaming natutunan, lalo-lalo na ako. Ako, ma'am, lahat na trainings ko, ina-apply ko yun. Lalo-lalo yung mga pupunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe. Makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer doon sa isang pagsasaka doon sa ibang lugar. Ay na-absorb ko yun tapos ina-apply ko sa sarili ko. Kaya nga sabi ko din may pangarap din ako na sana gusto ko rin sana na lahat na farmer sundin at gayahin yung project ng SLRMA, lalong-lalo na dito sa akin. Pag ganito, kahit konting area lang, kahit hindi umabot ng 1 hektar, sigurado ako pag ganito ang gagawin ng isang farmer sa farm nila, sigurado ako malaking maitulong nun sa hanap buhay talaga. Ang bayan ng Tapas ay patungo na sa pagiging isang bayan na kilala sa produksyon ng organikong agrikultura. Isang positibong hakbang patungo sa sustainable at environmentally friendly na pamamaraan ng pagsasaka. And from day one ako umupo, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangays. Yan kagad ang inuna ko. Na let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa. Madalas kami nakikipag-meeting, kaya kinakausap ko itong mga farmers. At ako'y nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa ring paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga, if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, pinakamaganda niyan kung mag-uusap-usap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang kinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga
ang mga farmers. Okay? Ito ang kabuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay ang pagtatanim. Okay? At dito ko ibinubuhos ang aking nalalaman at pasalamat ako at nandiyan yung aking mga empleyado na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito ay napakahirap. The weather is another one. Unpredictable ang weather dito. And yet, nakikita nyo naman siguro ang resulta na from nothing, we were able to develop something. Okay? And hindi kami titigil na hanggang dyan lang ang maabot nila. Sabi ko nga from the start, gusto ko itong maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung po pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas, which kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible ito dahil sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi lamang binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal ng pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga magsasaka sa Tapas. Nagbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang Tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa makakalikasan na pag-unlad. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining,